Traffic is real sa Metro Manila. Hindi lang mga Pinoy na motorista ang nakakapansin niyan, kundi pati na rin ang ibang bansa. Katunayan, sa inilabas na pag-aaral ng TomTom, isang Dutch multinational company na nagbibigay ng traffic data at navigation. Nangunguna ang Metro Manila sa halos 400 metro areas na may pinakamalala o worst traffic congestion sa buong mundo noong 2023. Ayon sa pag-aaral, sa 10 kilometro, inaabot daw ng 25 minutes at 30 seconds ang ginugugol ng isang motorista dahil sa traffic. Nadagdagan daw ito ng 50 segundo kumpara sa traffic noong 2022. Kung susumahin, nasa 117 hours o katumbas ng halos 5 araw na naiipit sa traffic ang motorista sa Metro Manila sa loob ng isang taon. Sumunod sa Metro Manila ang Lima sa Peru, Bengaluru sa India, Sapporo sa Japan at Bogota sa Colombia. Sa loob ng 25 taong pamamasada, isang taxi driver na si Mang Joseph sa nakakita ng lumalalang traffic sa Metro Manila. Sa 16 na oras niyang pamamasada araw-araw, 6 na oras dito ang nasasayang sa matinding traffic. Kahit nga raw mga alternatibong ruta, hindi na umuubra. Dati medyo maluwag, ngayon sumobra na ang traffic ngayon eh. Hindi rin kami makapagsakay ng panibagong pasahero. Hanggat hindi namin naihatid, natatraffic kami, ayaw din namin ng traffic talaga. Grabe talaga yung traffic. Nakaka-apekto sa amin, ma'am, yung sa kita. Kahit ang rider na si Ryan, nahihirapan na rin sumingit sa traffic. Mga 2 hours, pero normally talaga kung wala pong traffic, mga 1 hour lang po yan. Hindi naman itinatanggi ng MMDA ang kalbaryo sa traffic, bagamat dekada na raw itong problema. Pero gusto nilang linawin sa TomTom ang basihan para sabihing number 1 ang Metro Manila sa pinaka-traffic. According to them, ang busiest street daw po sa buong Metro Manila ay Quezon Avenue. Pero sa amin pong datos, pangatlo lang ang Quezon Avenue sa pinaka-busy na streets dito sa Metro Manila. Ang number 1 po ay EDSA pa rin, followed by Commonwealth. Pangatlo lang po yung Quezon Avenue. So, doon pa lang makikita niya na may difference. Sabi ni Artes, hindi naman natutulog sa pansitan ang pamahalaan. Hindi ko po masabi kung due to neglect, mistakes. Alam mo, ito ang problema ko. Sa totoo lang, una-una gusto ko magkomento doon sa yung sa Coldplay. Alam mo na sa totoo lang, hindi ko maintindihan yung mga Pilipino nagpalakpakan pa doon, para mga gunggong din. Tuwan-tuwa sila na iniinsulto sila na traffic ang Pilipinas. Ah! Traffic ang Pilipinas! Ah! Tuwan-tuwa pa no? Ewan ko mga Pilipino, sintu-sintu din Pangalawa, ito talagang problema natin. Pasensya na MMDA pero instead of accepting na totoo talaga yan, actually, napaka-conservative pa nung 10 kilometer, 25 minutes. Usually, 1 oras talaga yun Alam mo, yan ang malaking problema sa Pilipinas. Instead na tanggapin yung problema, i-deny pa. Di ba? Paano masusolusyonan ng problema kung ang mga leaders natin in denial of the problem? Hindi ko nga maintindihan. Siguro maganda tanggalan kayo ng mga hagad. Para maramdaman ninyo kung ano talaga yung biyahe sa EDSA. Kasi sigurado ako nakahagad kayo ng MMDA. O di kaya dahil since marked vehicle kayo, doon kayo dumadaan sa bus lane. So hindi nyo na alam kung ano ang talagang dinadanas ng mga Pilipino. And it's not only EDSA. Tama yung taxi driver Hindi lang EDSA ang may traffic. Dati kasi, naalala ko pa yan yung sinusundo ko yung nanay ko sa JRU, tapos taga Fairview ko. Ang daan namin sa Balete Drive doon, di ba? So shortcut kang Balete Drive, tapos Green Hills, tapos tatawid ka ng EDSA, daan ka ng Kalayaan, hanggang tatagos ka na ng may Pilcoa, tapos doon na dire-diretso. Yung ganong bang hindi ka dadaan ng EDSA. Ngayon, subukan mo dumaan doon sa mga shortcut. Wala, ang traffic pa rin. Punong-puno ng tricycle.
punong-puno ng electric bike na siga-sigaan sa kalsada at hindi sumusunod sa stoplight kasi wala silang lisensya. Tapos sasabihin ninyo, walang, alam mo yun, hindi totoo yan, traffic na number 1 tayo, in denial pa kayo. Sa totoo lang ay nako, kaya nga, paano, ewan ko instead na tanggapin na lang, tapos solusyonan nyo na lang yung kapalpakan, di-deny nyo pa. Paano masusolusyonan ng walang problema? Tama, mali. Paano nyo susolusyonan kung hindi nyo tatanggapin na may problema? Tanggapin nyo muna na may problema tayo sa bayan natin. Yes, mga driver na ulupong, driver na mga talagang kamote driver, kamote rider, marami tayo niyan. Isa yan sa dahilan. Pero malaking bagay din, yung MMDA. Sir, kung hindi nyo kaya, sasabihin ninyo wala kayong budget, guluhin ninyo yung Congress. Bigyan kayo ng mataas na budget, hindi puro ayuda. Yan ang talagang pinaka-failure sa Pilipinas yung transportation. Failure yan. Napakalaking failure niyan sa Pilipinas. Hindi mo hindi ka nga magiging I mean, unlike other countries, kahit may kotse ka, mas gugustuhin mo mag-tren. Di ba? Hindi lang sa Japan yan, kahit sa ibang mga bansa. Kasi efficient, mas mabilis, wala ka nang poproblemahin sa parking. Sa atin hindi Bakit? Ganun pa rin. Biglang pumangit na ngayon yung ang haba ng pila, hindi komportable, mag-tren. Tapos itong busway, apakahirap dun tatawiran. Kaya nga yung iba nating kababayan, tumatawid sa EDSA. Diba? Mantakin mo EDSA, tinatawiran. Ano kagaguhan yun? Tapos, napakarami pang habal-habal na nakaparada sa ilalim ng mga simpleng bagay. Ito yung mga simpleng bagay na sana masusolusyonan nyo. Hindi kailangan ng budget dyan Yung mga nakatambay na habal-habal sa EDSA, ang dami. Diyan sa may Boni, diyan sa may Guadalupe, sa harap ng Mega Mall. Ano, kailangan ko pa ba isa-isahin yan? Lahat ng babaan ng MRT station, may habal-habal na nakaabang. Nakakasagabalo yun sa kalsada. Yung pautot nyo noon before na kesyo, wag kayong huhulihin na namin yung mga nagkakapote sa ilalim ng tulay. Ang plastic? Sir, walang ulan ngayon pero nandun sila sa ilalim ng tulay. Ba't di nyo bantayan? Di nyo paalisin? Mga taxing eto na lang as simple as yung taxi nasa Guadalupe, nag-aabang dyan sa Guadalupe, eto katabi yan ng Metro Base. Hindi nyo mapaalis. Simple lang katabi yan ng inyong opisina. Hindi nyo mapaalis yung mga taxi at habal-habal na nakaabang dyan sa may Guadalupe. Sa may lalim ng don't tell me hindi nyo nakikita. Kay bulag? Tabi ng nyo, ng ninyo, opisina nyo, hindi nyo makita? May latag, boss. Malamang. Mga ka-traffic enforcer yan? Hindi mapaalis yun. Simpleng, hindi mo kailangan ng budget niyan para paalisin yung mga yan. Guada Mall, meron din. Ewan ko nga ba kung anong ginagawa nito mga to. Importante po ito ay inaaral ng kasalukuyang administrasyon. Utang ng inaaral. Pang 2 taon na ito, inaaral nyo pa rin? Hindi kami makarelate mga probinsyano pero mas malala traffic dito sa Santa Rosa, Laguna. Sinabi mo!
Diyan sa Santa Rosa, Laguna, malapit sa Bebitore. Pag Friday, ang traffic dyan. Pag mo kagaya sa nagsishow. Pero panalo yan. Punta kayo dyan. Pag na-traffic kayo, doon na lang kayo magpalipas. Kasi may bilyaran doon sa Bebitore. Bilyar-bilyar muna kayo. Tapos sa gabi, manood na kayo ng Mocha Girls, di ba? Bilyar muna. Hindi, kasi alam mo, EDSA pa lang yung pinag-uusapan. Pag-usapan nyo Cavite. Ay, grabe ho dyan sa Cavite. Sino ba dito mga taga Cavite, di ba? Grabe ho dyan. Sala-sala ba to ang ano dyan? Parang walang linya dyan sa Cavite. Tapos ang daming electric bike. Ewan ko ba?